So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago-what's up na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang Jolay story mga kahombre ko. Kasi grabe, trending na trending ho. Ang pag-iyak ni Jelay Andres mga kahombre ko. Grabe, bakit kaya tunghayan tonight? Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Ang Jolay ay ang pinagsamang pangalan ng sikat na couple noon. Noon hindi na ngayon mga kahombre ko. Nina John Gutierrez at Jelay Andres mga kahombre ko. Sino ba si John? Syempre, yan ho yung aking kaibigan na mahal na mahal kong kaibigan yan mga kahombre ko. Sobrang pagmamahal niya sa akin. Binato niya ako ng chewing gum sa mukha. Totoo rin yung sinabi niya na I spot my chewing gum. Yeah, I did. And he's right. In Europe, that's one of the most disrespectful thing you can do sa tao. When you spit at them. Ayun na lang yung way ko. Hindi kami makalapit sa kanya kasi sobrang daming bouncers. As in, sobrang dami. So, ayun na lang yung pinaka disrespectful thing that I could do to him. Spit my chewing gum at him. So, hindi ko dinedeny yun. Legendary MG Chewing gum, binato ng chewing gum. Chewing gum, binato ng chewing gum. Chewing gum, binato ng chewing gum. May asawa ka pa sana kundi binato chewing gum. Hoy Badger, alam na ng lahat, liit ng titi mo. Grabe to mga kahombre ko. Pag naalala ko, lalo ako nang gigigil, lalo kong gustong sirain ang buhay ni John. Kaso lang nagbago na tayo. Di ba? So susubukan natin sa magandang way, sa akin si John. Kinakabahan yan. Ay, kayo naman mga kahombre ko. Ito isang rapper at miyembro ng sikat na hip-hop group sa Pilipinas na ex-batalyon mga kahombre ko. At isa ring kilalang content creator. Yan naman kapag ka naman kailangang ibigay ang credit, sa ibigay natin. Sa totoo lang mga kahombre ko, si Skastakli, si Flo G, at si King Badger ho. Kung yang tatlong yan, pagkukumparahin nyo mga kahombre ko bilang content creator, pinakamalupit ho si John. Totoo naman yan mga kahombre ko. I mean, kung saan dapat ibigay ang credits, ibigay ho natin. Malupit na content creator si John kesa rapper, definitely. Isa ho ito sa mga malulupit at isa ho ito sa mga OGs ng content creation sa Pilipinas, mga kahombre ko. Sino naman mga kahombre ko? Si Jelay Andres. Isang kilalang model, actress na madalas mapapanood sa GMA Network noong unang panahon, mga kahombre ko. Hindi na rin ata ngayon lumalabas si Jelay sa GMA. At isang top tier YouTube vlogger na may milyon-milyong subscribers mga kahombre ko. Back in the day, si Jelay Andres ho ay napakasikat. Ngunit, dahil nangyari ang mga problema nila mga kahombre ko, bumagsak ho si Jelay. Dumaan ho siya sa isa sa pinakamatinding depression ho ng kanyang buhay. Nakakaawa rin naman talaga mga kahombre ko. Grabe ho yung depression na nabigay ni John Gutierrez dito kay Jelay. Pag minsan mga kahombre ko, naalala ko yung mga panahon na yon, kinakampihan ko siya sa social media against Tony Fowler at saka ito si King Badger, kung naalala nyo mga kahombre ko. Naawa ako kasi nakakausap ko siya. Naawa ako nung nagsabi siya sa akin, kausap ko siya sa phone, matagal ko siyang kausap. Grabe yung mga kwento niya sa akin. Nagte-take siya ng mga gamot para sa psychotherapy niya. Tapos basta mga kahombre ko, napakatindi yun. Dami niya hong tinitake na medicine para lang makalma siya at ma-okay yung pag-iisip niya. Mga kahombre ko, nakakaawa tong tao na to tell you the truth. Kaya yung iyak niya sa vlog niya, that's nothing. Kasi mga kahombre ko, talagang sumabog na ho yung iyak nito dahil sobrang grabe ho ang pinagdaanan ni Jelay Andres dito kay John. Buti na lang mga kahombre ko at malakas din si Jelay at napakaayos din ang kanyang mga kaibigan, Indon Nalin Bartolome at Zayna. At least mga kahombre ko, umayos yung buhay ni Jelay ulit, 'di ba? Sa mahihirap na situation, maybe sila yung magkakasama, 'di ba? Nakita natin na nag-form sila ng Dolay Nab na group and nakita natin doon si Jelay na alam niyo parang medyo masaya. Pero sa tingin ko mga kahombre ko, hindi pa rin, Sa tingin ko, na itatago niya lang for those few moments yung kanyang lungkot
Pero sa totoo lang, mga kahombre ko, for sure, grabe ho yun. Matagal na panahon to, mga kahombre ko, bago nahilom. Ibig sabihin, mga kahombre ko, ganun kamahal ni Jelay si John. Ganun, to the point na halos masiraan na ho ng ulo si Jelay. Crazy to, mga kahombre ko. Totoo hong storya to. Nagsimula silang mag-date noong 2015 at noong 2016 naman ay gumawa sila ng YouTube channel kung saan sila ay nagde-daily vlogs at gumagawa ho ng samot-saring content. Makikita natin, mga kahombre ko, 9 years ago. Mga kahombre ko, 9 years ago ho ito. Bihira lang ho ang couple vloggers, mga kahombre ko. In fact, isa ho itong mga ito sa nauna. Yan ho ang totoo, mga kahombre ko. Isa ho itong mga ito sa nauna na couple vloggers. So sila talaga yung isa sa mga nakapagpamulat sa mga tao ng couple vlogs. Yan ang totoo dyan, mga kahombre ko, ha. Siguro mas nauna lang talaga dyan, Mitch, pero siguro baka pumangatlo, pumang-apat tong mga ito. Taong 2017 naman, noon nag-propose si John kay Jelay sa isang ex-battalion concert kung saan sumagot si Jelay ng oo at opisyal silang ikinasal noong October 6, 2018. So, ayan, mga kahombre ko, makikita natin dito na ikinasal sila. Alam nyo, mga kahombre ko, itong views na to, 3.6 million views 7 years ago, this was a lot nung panahon na yon. Yan ho, ang equivalent ho niyan, mga 10 to 15 million views ng panahon ngayon. Ganyan hong kalakas yung views na yan, mga kahombre ko, sa totoo lang. Sobrang trending yan. Sobrang ganda ng wedding nila, mga kahombre ko. Kita nyo naman siguro to. Everybody saw this kasi trending ho to, big time. GMA, ABS, mga big network sa Pilipinas. Na-cover ho yan, mga kahombre ko. Ang dami hong bisitang super sikat ng panahon na yan. Lahat ho ng mga vloggers na kilala nyo nandyan, YouTubers nandyan. Oh my God, this was the biggest ever wedding nung panahon na yon, mga kahombre ko. Grabe ho ito. Ito ho yung kauna-unahang wedding, mga kahombre ko, ng mga influencer na ganitong kasikat, na talagang sumikat at tumatak ho sa history dito sa Pilipinas, mga kahombre ko. Totoo to, ha. Alam nyo naman, bad trip ako kay John, pero ito, mga kahombre ko, legit to. Totoong storya to sinasabi ko kasi I was really present. I was watching these people nung panahon na yun. Okay? Ngunit, makalipas lamang ang 5 buwan pagkatapos ho nilang ikasal, nag-post si Jelay ng I was quiet, but I was not blind. Iyon. Ayan, mga kahombre ko, makikita nyo, 7 years ago. Diyan na, syempre, hype. Nung panahon na yun, mga kahombre ko, kapag trending, ngayon nga, ginagawa ko, lalo na noon, mga kahombre ko, puta, ito na yung panahon, no? Banat na to, mga kahombre. Alam nyo, kaya hindi pwedeng hindi tayo mapapansin. Yun talaga yung malupit, di ba? Yan si makagagawa sa amin. Pero, I am very happy kasi nakasama ako sa issue na to. Sa lahat ng mga issues ng mga influencers, ng mga bigatin, lagi ako kasama. I was very happy, mga kahombre ko, nung panahon na yun, ha? Hanap buhay niya yan eh. Anyway, mga kahombre ko, inakusahan ho ni Miss Jelay si John na nagtaksil kasama si Tony Fowler. Alam niyo naman yung storya na to, mga kahombre ko, kasi nagkaroon ho ng video, nakita ho ni Jella yung video ng aking best friend na ngayon, no? Na si Tony Fowler. Yung kanyang video na parang may nilalaro niya yata yung sarili niya, mga kahombre ko. Alam niyo naman to, di ba? Tangina mo, Tony, ha? Anyway, nilalaro niya yung sarili niya. Tapos, yun, napanood daw ni Jelay sa video. Kaya, in fact, kung naalala nyo, di ba? Galit na galit si Jelay doon sa video. Sabi niya, eto, ipaparinig ko sa iyo. Tapos umuungulo si Tony. Bad trip talaga si Tony. Kaya ko po siya nasaktan dahil nakita ko po yung babaeng ang bait-bait ko kagabi dun sa babae. Nakita ko magsisend ng video sa kanya na gano'n. Gusto niyo po makita? Hindi ko po ipapakita sa inyo pero picture lang at boses niya kung gaano siya kababoy. Kung paano niya sinasabing hindi niya inakit si John. Akin na, ang tagal ko po itong tinago. Kahit pinupush niya ako, ayan po ang picture. Tattoo niya po yan. Ayan po ang mukha niya. Hindi ko po ipe-play dahil... Sorry. Makeup ko. Sorry. Hindi ko po ipe-play dahil nakakaano rin po para sa babae. Para sa babae na ipakita ko yan. Ayan po siya, mukha niya yan. Ayan, yung puwet niya na pinagkakatuwaran niya. Ipaparinig ko na lang po sa inyo.
ipaparinig ko sa inyo, yan po yung nakita ko from gabi na nagkakilala kami na ang bait-bait ko sa kanya, bumeso pa ako. Yun pala, ginagago niyo ko. Anong gagawin mo pag nahuli mo yan na sinisend ng babaeng pinakasama mo kagabi? Hindi mo ba magugulpe? Hindi mo ba masasaktan yung boyfriend mo? Yung kalibin mo, hindi mo ba masasaktan? Huwag niyong sabihin na bubugbog ako. Kasi kung kayo ay nasa kalagayan ko, pinakilala ka ng boyfriend mo, si Jelay, girlfriend ko. Ito si tapos girlfriend ko. Tapos, pinakisamang kita ng maayos. Pagising ko ng umaga, may sinisin kang ganito kay John, sa asawa ko. Ay, di ko po ipapanood sa inyo. Kasi babae rin po ako. Alam ko pong nakakahiya yan. Pero, pinakita ko na po sa inyo na siya yon. Lakasan mo. Ba't ang hina? Narinig niyo po ba or hindi? Kasi sobrang lakas po ng ungol niya. Yung video na po yan, 3 minuto na nagpipinger siya. Kaya galit na galit ka kanina. Sabi mo, titingnan mo pa yung CCTV sa magpakailanman kasi ang pinalabas sa magpakailanman. Kaya kami naghiwalay dahil sinasayawan mo siya. Magpasalamat ka sa magpakailanman kasi hindi pwedeng ipalabas sa TV ang nagpipinger ka na sinet mo sa asawa kong hubad-hubad ka na para kang baboy na 3 minuto kang oh shit, ungol ka ng ungol. Wala, katutan na. Pukin na yun ah. Grabe ho ito, mga kahobre. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinala. Tarantado kayo, minuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application at kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Mapa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pa ang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Yan ho yung nangyari kay Tony at kay John. So, kumbaga, lumalabas na pinagpalit ni John si Jelay kay Tony Fowler, mga ka-hombre ko. Oh my goodness, kasi alam nyo naman, magagandang mga babae yan. Si Tony, si Jelay, yan, alam nyo, top YouTubers na mga babae yan sa Pinas, mga ka-hombre ko, up till now, Dito na ho yung legendary live ng aking kaibigan ngayon. Siyempre, mahal na mahal kong kaibigan na si Tony, no? Napakahaba hong video live ni Tony upang ipagtanggol ang kanyang sarili at finally, mga ka-hombre ko, sa live niya na to, binanggit niya rin ako at kung ano-ano rin insulto ang binigay sa akin ni Tony kung naalala niyo lahat, mga ka-hombre ko. Hello po, makagago.
Kasi sobrang gusto mong mapansin kita. Ilang taon ka na po nagpapapansin sa akin. Kung ano-ano pinapost mo, may negative, may gusto mong ligawan, may 7 inches ka, putang ina mo, mukha ka naman titing sunog. 'Di ba? Napaka-imposible naman ang itim mong tao, tapos biglang maputi yung titi mo, 'di ba? Ikaw, bago ka magsalita, tumakagago, bago ka magsalita ng putang inang hashtag real talk, make sure na putang ina hashtag real talk talaga yan. Alam mo ba ibig sabihin ng real talk? Ha? Alam mo ba? Ang ibig sabihin ng real talk, sobrang totoo po pare. Napakasimple. Ibig sabihin ng real talk, putang ina may ebidensya ka. Baka putang ina nang gigigil ako na ipakuha yung CCTV dito sa Las Piñas. Alam niyo mga kahobre, ayoko naman yung story na to umikot sabi ni Tony Fowler. Pero talagang magkaaway kami ni Tony dyan mga kahobre. Matindi ho talaga yung pagkaaway namin dyan. Kasi yan yung panahon na talagang si Jelay kausap ko. Inaapoyan niya ako mga kahobre ko na sige, ito yung nangyari. Balata mo, balata. Yun, kumbaga parang, syempre ako, kailangan ko ng content. Pero maayos akong kausap So, binabakbakan ko talaga si Tony, si John, never ending mga kahobre ko. Grabe ho to. Ang gulo nitong panahon na to sa social media mga kahobre ko. Diyos ko po, damay-damay na kaming lahat dito. Royal Rumble to mga kahombre ko Ngunit mga kahombre ko, no, ito naman ang matindi dito. Inamin din ni Tony Fowler. Kasi nga, Jelly, ang alam ko nga, walang kayo. Yun ang alam ko, walang kayo. Paulit-ulit kong sasabihin. Ngayon, kung ipipilit mo na alam mong kabit ako at kung yun ang tingin mo, dahil na-trauma ka, wala na akong magagawa. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa'yo, Jelay, ang alam ko nga walang kayo. So, in short, mga kahombre ko, itinatanggi niya na may relasyon si John at si Tony noong kinasal na si Badger kay Jelay. So, noong 2020, mga kahombre ko, after ni John gumawa ng kanta para kay Jelay, nagkabalikan sila. Tulad na lang ng ginawa ni Skastakli kay Zainab, di ba? Tapos later on, nagkaanak si Skasta at si Zainab. Ganun din ang nangyari kay Jelay, mga kahombre ko. Ang mahiwagang mga love song ho ng ex-batalyon talagang gumana, mga kahombre ko. At mukhang nagkabalikan naman sila ni Jelay. Sinubukan ni Jelay, in short, mga kahombre ko. So, in fairness to her, binigyan niya naman ng chance, mga kahombre ko, no? Ngunit, if you're having sex with a guy who's married or who's in a relationship or trying to break a guy and his girl up regardless of how long you've known him, you're the scummiest, most ignorant, worthless bee on planet. And you're be careful, girls, cause you represent your mom. Putang ina, grabe to mga kahombre ko. Tindi ho na sinabi na to ni Jelay. So now ko lang nalaman, July pa pala, nuknukan ka ng tanga, Jelay. Mas mahal mo pa kesa sa sarili mo yung asawa mong may palibreng kondo, iPhone, sa kabit. Oh shit. Kaya pala yung pakiramdam parang ako na yung kabit Comeback na tayo ng lock-in taping kaso na depressed pala si kabit. Naawa si Coops. Sa akin, di ka naawa. Oh. At lahat ng kasama mo sa bahay alam. Kasi lagi mo palang dinadala sa inyo. Ang babait ko sa inyong lahat. Kaya pala hindi ako komportable pag kasama ko kayo lahat. Kasi lahat kayo tinraidor ako. Kinikilig-kilig pa kayo sa amin ko, no? Ako naman si tanga, kinikilig din. Awit! Nakakapanliit. Sobra, ang liit na ni Jelay. Mga kahombre ko, still, nanliit pa siya. Ibig sabihin, sobrang tindihong pasakit nito, mga kahombre ko, Anyway, mga kahombre ko, nag-file si Jelay ng concubinage case laban kay John, mga kahombre ko. At ito na, totally ho, ang naging huling video ng Jolay, mga kahombre ko. So, ayan, makikita natin kung saan kasama din nila si Wilbert Tolentino. So, ayun. Anyway, mga kahombre ko, after nito, makikita ho natin na napakatindi ho na naging downfall ni King Badger, mga kahombre ko. Kasi matapos ang pangyayari na ito, nabash ho ng napakalala ni King Badger. Pero, sinubukan pa rin niyang mag-vlog nang wala si Jelay sa sarili niyang YT channel. Ngunit hindi na ito kasing lakas katulad dati, noong magkasama pa sila. Ayan, makikita ho natin. Pero later on, mga kahombre ko, bumagsak din sila. Nakita nyo naman sigurong lahat yan. At lalo na hong nagkandaleche-leche ang buhay ni John, at lalo
lalong nasira ang kanyang buhay at karir, mga kahombre ko, after ng sunugan event. Kung saan, binato niya ako ng chewing gum na naging dahilan ng matinding pagwalwal ni Makagago Wasapman sa kanya sa YouTube, mga kahombre ko, or sa internet. Wasak na wasak ho si John, mga kahombre ko. Hindi niya na alam. Nakikita niya ako minsan sa panaginip niya, nakikita niya ako minsan sa mga hallucinations niya, minsan nakikita niya rin ako kapag may gagawin siyang katarantaduhan kasi baka mamaya lumabas yan sa social media kapag nabulong yan sa akin. Ganun hong katindi, no? Ang saklap na inabot sa akin ni Badger dahil sa pagbato niya sa akin ng chewing gum doon sa sunugan event. Yung totoo rin yung sinabi niya na I spat my chewing gum aim. Yeah, I did. And he's right. In Europe, that's one of the most disrespectful thing you can do sa tao. When you spit at him. Pero kasi sa sobrang inis ko dahil since 2014, dinidis niya ako. Ayun na lang yung way ko. Hindi kami makalapit sa kanya kasi sobrang daming bouncers. As in, sobrang dami. So, ayun na lang yung pinaka-disrespectful thing that I could do to him. Spit my chewing gum at him. So, hindi ko dinedena yun. And Ang mga binanatan ko lang doon, yung ex-batalyon. Di ba? Hindi ko naman nga ata siya binanggit or whatsoever. So, hindi ko alam bakit siya nagalit sa akin, mga kahombre ko, ha? Anyway, mga kahombre ko, Chewing gum, binato ng chewing gum. Chewing gum, binato ng chewing gum. Chewing gum, binato ng chewing gum. May asawa ka pa sana kundi binato chewing gum. Hoy Badger, alam na ng lahat, liit ng titi mo. At least naman ngayon panindigan mo ang asawa mo. Lugmok na lugmok, maawa ka sa asawa mo. Hindi yung mas iniingatan mo pa kasikatan mo. Depres kabit mo dahil sa videong umuungon. Paawa sa madla asin bibigyan siyang tugon. Tony, kabit ka na, pokpok ka pa, babae pa man din anak mo, mahiya-hiya ka. after niyan, mga kahombre ko, talagang binakbakan ko ulit yan. Ginawan ko ulit ho yan ng distract at si Tony Fowler, mga kahombre ko. Itong kanta na to, itong King Badger, wala nang babalik sa'yo. O, yan. Hindi na siya uuwi dyan sa'yo kasi ikaw ay maluloko. Pangalwan chance ang binigay sa'yo, puta pa rin ang pinili mo. You stupid fuck, you stupid fuck. Jutes ka na nga fuckboy pa. You stupid fuck, you stupid fuck. Ginto na naging tanso pa. You stupid fuck. Auto-tune on from the beginning hanggang sa matapos. Paawa effect ko pang hindi malaos. Panis na tahong pinili niya bagkos. Anong gusto mo, unlimited na oo? Tulad ng mga chicks mo sa Snapchat mo. Dismayado, netizens mo sa'yo. Jutes yung chorus na prakopyado. Para bang nalunok mo, auto-tune mo. Ang inapatidig high, auto-tune to. Pati ngayon pag-ilit, auto-tune to. Hanggang sa pagutot, fuck, auto-tune to. Yung kanta na yan, yung storya ho, no? Yung storya niyan, makikita niya na tinira ko dyan si Tony, na pinagtatanggol ko dyan si Jelay, na winawalwal ko dyan si King Badger. Yun kasi talaga yung storya noon. Yung panahon na yun, mga kahombre ko, talagang magkakampi ho kami ni Jelay dyan. So, yun nga, naawa naman ako, mga kahombre ko. Alangan naman na hindi ko tulungan. Siyempre naman, mga kahombre ko, siyempre siya yung sikat di ba? So, siyempre, mga tag-ina, Jelay, halika. Hindi dahil sa may gusto ko kay Jelay, wala talaga, mga kahombre ko, walang ganon. In fact, hindi ako na sa mga yan, kila Tony, even ngayon, walang ganon, mga kahombre ko. Kumbaga, andun lang ako for the fame. Alam ko yun, ganon na ganon yung mentalidad ko dati, mga kahombre ko. Anyway, after nito, matagal na ho nating hindi nakinig si King Badger or si Jelay. Nanahimik ho ang pareho. At si Jelay Andres naman, mga kahombre ko, ay tinatry bumalik. She still has that shine sa kanyang pangalan. Pero hindi na tulad ng dati. Pero she's there. She's somewhere there, mga kahombre ko. Siguro pag hindi siya depressed, hindi niya naaalala tong story nila ni John, di ba? Kasi matagal din ho siyang nag-rehabilitate, mga kahombre ko. So, kumbaga, inayos yung kanyang sarili, yung kanyang utak, nagte-take ho siya ng maraming medicines. Naalala ko yan, mga kahombre ko. Sinabi niya naman din yan sa mga videos niya. Tapos hanggang sa paulit-ulit ako nasa ER, pabalik-balik, hindi na gumagana yung ini-inject sa akin. Nakikita niyo yun? Alam niya. Nagsusorry Like, siya sa'yo?
Tapos papatawarin mo. Kaya talagang, my God, man. Kaya ngayon, mga kaombre ko, for sure, ang isang Jelay Andres ay indestructible na ho yan. So, kung makakahanap man ng iba pang mamahalin si Jelay, kasi after ni King Badger, parang wala siyang naging partner, mga kaombre ko. So, kita naman nating lahat yung buhay ni Jelay ngayon. So, parang wala, mga kaombre ko. Parang tuloy-tuloy lang siya sa buhay niya, no? Kung magkaroon man si Jelay ng bagong partner, sa tingin ko, mga kaombre ko, sobrang tinding lakas na ho nitong tao na ito ngayon. So, definitely, hindi na to hahanap ng kasing isip bata at walang kwentang lalaki na tulad ni Badger, mga kaombre ko. Sure yan. Sure ako dyan. Anyway, uminit umuli ang sitwasyon na ito. Nitong 2022. Nang makita ng mga netizens, mga kahombre ko, ang post ni Yumi Garcia na isang TikTok video kung saan sumasayaw silang dalawa ni King Badger, mga kahombre ko. So, napakalalaho nito, mga kahombre ko. Kasi kung makikita ho natin, 40 lang ang likes nitong video na to. So, baka nahimasmasan siya, binura niya ho agad yung video. Kaso, napakabilis na mga netizen, talagang na-capture ho yan. Makikita nyo yan. Imposible, mga kahombre ko, na 40 lang ang likes ng isang Yumi Garcia. Imposible ho yun. So, definitely, binura niya ho agad ito. Yun nga, mga kahombre ko, unfortunately, talagang trend na trend ho itong video na to nung panahon na yun. At yun na nga, yan yung nangyari. Diyan na nga ho lumabas ang mga haka-haka, mga kahombre ko, na ito daw si John, si King Badger, at si Yumi Garcia. Kasi si Yumi, mga kahombre ko, nung mga panahon na to, tumigil din siya. Matagal siyang nawala sa showbiz or sa social media. So, naisip ng mga tao na baka ito si Yumi ay buntis. Sobrang dami daw nakakita dyan and all that. Parang nabuntis daw ho ito ni Badger. So, ayan yung mga haka-haka, mga kahombre ko. So, in fact, sa video ngayon na nilabas ni Jelay, mga kahombre ko, ito rin yung sinabi niya. Kaya nga yung isang kinase ko na babae-lalaki na case, ako inurong ko na yun ayoko na yun kasi nga, sabi ko, okay na ako para saan pa to? Yeah, para saan pa to? Okay na ako ayoko na. Yun na lang para matapos na. Hindi ko na. Kasi mismo sa harapan nila, dalawa, wanted siya pati babae. Sa harapan nila, sinabi ko na, yes, sinabi ko na ayoko na po kasi gusto ko ng peace of mind. Okay na ako para maging happy na rin. Silang lahat kasi nagiging okay sila, di ba? Kaka-family sila. So para saan pa to? Okay na ako. At sa time na yun, nakikita ko lang sila. So mas naano lang ako, di ba? So yun, nakita pa rin ho natin kung gaano kabuti talaga ang puso nitong Jelay Andres. And yes, John, unfortunately, hindi ka na makakita ng ganyan. Nitong lately, mga kahombre ko, mapapansin natin sa mga post ni John, no, na parang panay ang parinig niya kay Jelay, no, na kumbaga parang binabalik niya, tino-throwback niya yung naging kanta niya kay Jelay. Alam niyo yun, parang pa-cute lang ba, di ba? Tapos nakita rin natin, may latest post din si Jelay. Sorry, kala ko yung... Miss mo na, no? Miss mo na, no? So yan, mga kahombre ko, makikita natin na ginawa yan ni Jelay. Actually, nagulat ako, putya. I-message ko na nga siya dapat, sa totoo lang. Jelay, puta, babalik ka ba? Mukhang hindi naman talaga nangyari. So yun, ngunit, surprise! Nito lang, mga kahombre ko, nag-post ho si Jelay ng isang video na may pamagat na ito na. So, dito, inanunsyo niya na ho ang opisyal na pag-aproba sa kanyang annulment. Legal na siyang single muli matapos ang ilang taon ng emosyonal na sakit, mga pagdinig sa korte at pagbangon mula sa isang masakit na kasal, mga kahombre ko. So yan, napakarami nating pwedeng maging baon sa storya na to, mga kahombre ko, ng Jolay, na kumbaga una sa lahat,
ang pagkakasal ay sagrado. Hindi ho yan isang biro. Ngayon, sigurado ako na-realize na yan ni Jelay, mga kahombre ko, to the point na may dala na yan, di ba? Kung hindi niya talaga mahal ng 1,000,000%, talagang hindi niya na ho yan papakasalan o hindi na yan magpapakasal. Ngayon, nakita nyo, mga kahombre ko, di ba, na grabe, pag nagpakasal ka, yun na yun, man. Apakatagal bago maging ayos, di ba? Kaya, bago kayo mag-anak, magpakasal, o kung ano man plano nyo sa buhay, make sure na sigurado kang talaga na yan na talagang gusto mo makasama habang buhay. Kung hindi, magiging impyerno ang buhay mo. Tulad niyan, mga kahombre ko, after 5 months lang, lumabas ang tunay na ugali ni John. And it became hell for Jelay from that moment onwards, mga kahombre ko. At para iproseso yung pagiging single niya ulit, it's been longer than expected. Kita nyo naman, napakahirap, mga kahombre ko. Doesn't matter kahit may pangalan ka or wala, walang may pake. Basta proseso. Yan yung masaklap, mga kahombre ko. Kaya, para sa mga bata dyan na magpapaanak, mambubuntis, magpapakasal, mag-isip-isip kayo, huwag kayong maging tanga. Kasi tandaan nyo, itong mga tunga may pera na, nagkaganyan pa. Hindi naman lahat pinapalad tulad ng mga ito, di ba? Imaginein mo yun, wala ka nang pera. Ganito pa naging buhay mo. Hindi ko na lang alam kung ano na mangyayari sa'yo. In short, ang ending, sisirain or sinira mo lang ang maganda mong buhay. Single. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!